Hi mga kagurang, welcome back to my vlog, lalo-lalo sa aking mga OFW kakatas, no? Yung mga kagurang dyan, di ba? So, kumusta na kayo mga kagurs? Anyway, andito na po ako sa Bahrain mga kagurang. So, pasensya na po kayo at hindi ako nakapag-vlog ng lumapag ang aeroplano dito sa Bahrain. And of course, pagpunta ko ito sa bahay kasi nakakapagod ang biyahe ko. Diyos ko. Imagine guys, alas 5 pa lang ng umaga na sa international airport na ako nasa domestic airport na ako ng Mactan International Airport, no? So, ngayon ang flight ko is alas 8. Alas 8. So, ibig sabihin yan 3 hours before flight. So, dapat anduloon ka na talaga sa airport. So, ngayon mga ka-course, ang nangyayari kasi, delayed na naman ang flight. Diba? Delayed na naman ang kasi nga, ang biyahe ko to Bahrain, kasi connecting flight ko to Bahrain. So, ang biyahe ko is 12:45 afternoon. Ganyan. So, dapat pagkarating ako ng NAIA or sa NAIA 3 is kailangan mga nasa kailangan nasa loob na ako ng airport is mga 3 hours din before flight, diba? So, ang nangyayari, so, mag alas 10 na ako nakarating ng NAIA 1 from Cebu to NAIA 1. So, mag alas 10 na. So, ang nangyayari ngayon, sobrang mabilisan na talagang pangyayari. Takbo-takbo ako, tumatakbo-takbo talaga ako doon. Diyos ko po. Oo. Naghanap ako ng shuttle bus going to NAIA 3 kasi nga, ang mga international flight niya ngayon nasa NAIA 3 na, no? Before kasi nasa NAIA 1. Ngayon, Gulf Air is NAIA 3. So, medyo malayo-layo. So, kumuha na ako ng taxi talaga. Buti na lang, mayroon ako na pang taxi na of course, Bisaya din siya. O, Bisaya siya. Ewan ko taga saan siya, no? Sabi niya, kung maghahantay ka pa ng shuttle dyan, baka naman di ka naabutin sa flight mo. Ganyan. So, mag-taxi ka na ganyan. Diyos ko, ito mga kagurang, mga kakatas kong OFW, no? So, mas maganda talaga na mayroon ka talagang pera na peso pagdating sa mga ganyan-ganyan. Lalo pag hindi mo alam mga abiri. Buti na mayroon pa akong cash na magkano ba yun? Basta tama-tama lang pang taxi going to NAIA 3. So, ngayon sabi niya, ka na. Buti na magaling si Kuya magpasikot-sikot sa daan. So, thank you talaga Kuya sa pagtulong mo sa akin at talagang hindi ako na late, muntik-muntikan lang. So ngayon guys, takbo ako ng takbo doon kasi kailangan alas 10 na. So mga 10:30, mga ganyan, mag-11 na siguro kasi nga medyo malayo-layo din yung NAIA 1 to NAIA 3, ha? Hindi ba? So ngayon mag alas 11 na. So alas 11, alas 12. So mga ilang ano na lang. Sabi ng buti nakaabot. Ang importante mga kakatas, mga ka-OFW kapag umuwi kayo, kailangan ikumpleto kayo sa mga papers na pag nasa airport na kayo, hindi yung mayroon ka pang ganyan. Siyempre hanapin talaga nila yung OEC mo at saka yung e-travel mo at saka yung tawag nito yung visa mo, yung working visa mo, yan ang hanapin sa airport Ngayon, so ayun, nakapasok na ako, sabi ka agad ng sa counter sa Gulf Air, doon pila ka kaagad doon sa immigration. So ang immigration naman natin guys, grabe naman, nakakaloka. Diyos ko, ilang paikot-ikot yun ng ganyan na bago makarating sa counter. So ang dami-daming tao. Diyos ko, parang bakit nga ba parang only in the Philippines lang talaga na ganyan dito naman sa wala naman, hindi naman ganyan sa mga ibang mga airport nga napapansin kong mga nadadaanan kong ibang airport, parang hindi naman ganun. Bakit sa Pilipinas talagang siguro sa daming tao talaga. Kaya nga napakaraming tao din talaga kahit sa Cebu nga, ang dami-dami ng mga motorcycle. Diyos ko, maluloka ka, daming mga motor. Masagasaan kapag hindi alisto yung mata mo, kung di pa, nakakaloka. So, anyway, napapagod talaga ako sa aking biyahe mga kakatas, pero pasalamat pa rin ako dahil nakarating ako dito sa Bahrain ulit. So ngayon nasa gate na po ako, so tapos na ako at ito pa mga kakatas, parang sa Pilipinas na naman siguro yan, parang muntik ka ng hubaran pagdating sa mga scanning nila, yung parang pati belt, pati mga shoes, mga ganyan-ganyan, kailangang hubarin mo talaga siya, diba? At saka may padi-padi pa ka pa doon, pag ganyan, para kung ano makikita sa Diyos ko,
kung alam nyo lang, di ba, dami-dami mga nababalita, mga ganun-ganun na mga kung ano-ano mga nakapasok sa bansa natin, di ba? So, napakahigpit pagdating sa ano. Anyway, ganun naman talaga dapat siguro kung hindi naman ako against sa mga basher ko dyan, di ako against sa mga ganyan. Kaso nga lang, di ba, dapat, kung ganyan kayo kahigpit, dapat wala tayong mabalitaan masyadong mga, kung anik-anik na mga, alam nyo na, di ba? So mga yun guys, mga kagwars, so nandoon ako sa gate kung saan andoon na nag-abang sa amin na ang eroplano, ang Gulf Air. So ngayon umaalingasaw, may umaalingasaw na amoy, di ba? Sabi ng mga tao doon, nasusuka na yung ibang mga pasahero kasi nga, bakit daw ganun ang amoy ng naiya, ganyan-ganyan, bakit amoy imbor na daw, amoy taid daw talaga. Pero napakabaho talaga. So mga ibang mga, akala namin yung sa ceiling ba, may naglilik bang ano, parang wala naman. Pero hanggang pumasok na kami sa aeroplano, andoon na naman yung amoy. Talagang naloka talaga yung captain ng Gulf Air. Kasi nga, ano daw yung maamoy? What is that bad smell? Ganyan-ganyan. O, hinahanap nila, ganyan-ganyan. Diyos ko, sa pala pasahero, pala babae, medyo may edad na siya. Ganyan talagang, umaalingasaw ang amoy talaga. Talagang, kahit anong spray nilang pabango, kahit anong-ano talagang ang aeroplano kasi is Colombian, di ba? So, maamoy at maamoy talaga. Hindi katulad ng utot na iutot mo lang, mabaho, tapos mamaya-maya, wala na. Pero, yun talaga, patindi ng patindi. Siguro na mayroon ng mga bulak, hindi ko naman nakita kung anong mga nasa katawan ng babae, no? Si nanay, yung parang sosyalera pa naman siya, parang mayaman daw yun, sabi nila, mayaman daw siya, ganyan-ganyan. Kung mayaman, bakit hindi? Anyway, mayroon daw mga sugat-sugat na hindi daw gumagaling, ganun-ganun. So, nakakaawa din naman kasi nga lang, pero talagang sa 300 plus na pasahero, dadamay pa niya doon sa amoy na talagang masuffocate na sa amoy. So, pinakausapan na lang siya sa taga-Gulf Air, tsaka captain ng Gulf Air na talagang pinaalis na lang siguro pinakaligo muna or another ano na naman siya, another flight na naman siya going here in Bahrain, ganyan. So ayun, ano din naman so late na naman yung biyahe namin, o nang dahil sa ganung pangyayari, kasi nilinis pa buong aeroplano doon sa loob, nilinis pa hanggang ayun, nakarating ako dito sa Bahrain. So, anong oras na? So, siguro mag-alas 6 na ng gabi dito sa Bahrain instead na 5 o'clock. So, medyo na late. So, ayun mga kakatas, hindi na po ako nakapag-video doon sa airport, no? Tsaka hanggang pagdating ko dito, kumuha na ako ng taxi, gawa ng ang aming supervisor na talaga tinatawagan ko para makasave sana sa pamasahe. At siya sana ang magsundo sa akin. Diyos ko naman. Wala din namang nangyayari, kaya nag-taxi na lang ang lola ninyo. Anyway, thank you so much sa aking mga subscribers all over the world sa pagsubaybay nyo sa walang kakwenta-kwentang vlog ko, no? So, ganun lang. Yung mga pusa ko, pagdating ko sa bahay, yung mga pusa ko, dalawa, yung isa namatay, gawa ng, hindi naman pwedeng i-open ko tong door dito na mag-aircon kasi ako nga lang mag-isa. Yung sister ko talaga punta-punta ko dito sa bahay, pinapalinis-linis. Kaso nga lang, hindi siguro talaga kaya napakainit ng panahon dito sa Bahrain. So, sadtosin na namatay yung isang pusa ko. At of course, lahat ng mga halaman ko natichigok na. So, pero anyway, mapalitan naman yan. Ang importante masaya at ang importante nakarating ako na maayos dito sa kaharian ng Bahrain. Back to, tawag nito, pakipagsapalaran ulit, di ba? So, ayan mga kagwars ha. So, shout out muna kay Leah Astillero. Yan, nagpapa-shout out talaga siya sa akin. Gawa ng hindi na daw siya manood sa mga vlog ko kung hindi daw ako mag-shout out sa kanya. Oh, yun naman talaga, i-shout out ko naman talaga kayo lahat. And of course, sorry pala doon sa aking mga kababayan at mga friends ko dyan na yung iba hindi ko napagbigyan kasi kasi yung timing at saka yung lagi ako nasa dagat, lagi akong nangingisda, lagi akong nangunguha ng mga shell dyan. So, wala pong enough time po. Sorry po sa mga umaasa na magkita-kita tayo dyan. So, anyway guys, tara na at medyo baka malate na po ako, no? At back to work na po. Thank you so much for watching, guys. I'll see you next vlog. So, sana kung ano na lang talaga yung maano natin dito sa Bahrain. So, parang gusto kong kumakain-kain sa labas. Pero anyway, ang dami-dami na tumatawag sa akin na gusto magpa-endorse. Charot lang, oo. Maraming nag-invite sa akin na palabas-labas, ganyan-ganyan. Pupunta daw sa mga bar-bar. Pero, wala pang budget ang lola nyo. Saka na lang yan. So, God bless everyone. Thank you so much for watching. Bye-bye.